Alam niyo po, ang attending a Filipino wedding, yan ang for me isa sa pinakamasaya, no? Kasi yung okasyon, may pagkain, may music, picture taking, syempre, maraming bisita. Pero imagine niyo nasa kakalagitnaan kayo ng kasal, biglang naubusan ng pagkain, kalahati hindi pa nakakakain. Di ba nakakahiya ba nasa pamilya, no? Siguradong may magpo-post agad na mga, alam niyo yon, ganda ng venue pero bitin sa pagkain, kind of post. Alam niyo pa noong panahon ni Jesus, ang una niyang mirakulo ay ang pag-provide dito sa mag-asawa na ikinakasal na nawala ng wine. Hindi po tayo makarelate kasi bakit ano naman problema kung walang wine? Well, para po yun modern day, nawala ka nga ng pagkain. Pagka po ikay nawalan ng wine during the time ni Jesus, ikaw po ay nakakahiya, magiging tatak mo yon. Okay, naubusan ka ng wine sa isang wedding, yun po ay magiging tatak ng mag-asawa na nakakahiya yan, dalawa na yan. Nagpakasal, hindi pinagplanuhan. And sometimes, maaaring hindi wine yung wala sa atin. Maybe lunes na lunes, wala kang lakas. Some of you, ubus na pasensya nyo. Ubus na savings nyo, ideas, kalakasan, courage. Ubus na rin ang dahilan mo para umasa. May mga taong wala na rin pag-asa. And you may be smiling on the outside, pero deep inside, Lord, wala na talaga. Pero itong good news, what looks empty to us, maaaring oportunidad naman kay Lord para i-reveal yung kanyang glory. At kung ikaw po may pinagdaanan ngayon, sabi mo, Lord, ito talaga wala na akong pag-asa. Pero tandaan nyo yung nangyari. Sabi po ni Mary, yung nanay ni Jesus, sa mga alipin o mga servants during that time, gawin nyo kung ano'y iuutos niya sa inyo. At yun po ang naging lesson ng story. Kasi po si Jesus nagpakuha ng mga empty jars, sabi, lagyan nyo ng tubig. At sumunod naman yung mga servants, interestingly. Ngayon, isipin po natin, pwedeng sabihin ng mga servant, bakit tubig? Wine ang problema. Bakit mo kami utusan ng jar-jar na tubig? Wala nga problema. Pero alam niyo po, ang pagsunod sa sinabi ni Jesus ang naging susi sa mirakulo na to. Kaya sabi sa Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Ang sabi po rito sa verse na to ni James, be doers of the word. Otherwise, you only deceive yourself. Attend ng simbahang paglinggo, okay, nakikinig tayo ng daily bread, araw-araw, pero kung alam mong tama yung sinasabi sa Biblia ni Jesus, which is lagi naman tama, at ayaw natin sa akin, tayo daw po ay nandadaya lang sa sarili natin. Alam niyo po, faith is not only believing that Jesus can do something, but faith is also doing what Jesus tells us to do. Kaya gusto ko lang po kayo encourage ngayon. Sometimes, ang hirap sundin ang makautusan ng Diyos. Magpatawad sa mga taong may kasalanan sa atin, magbigay, alam niyo, maging generous, magpakumbaba. Wag na lang, Lord. Pero alam niyo po, ang Diyos ay kumikilos pag tayo po'y sumunod sa Kanya. Obedience unlocks blessing. So whether empty bank account yan, empty opportunity, empty relationship, empty na puso, sundin po natin ang ginagawa ng Diyos dahil alam ko may gagawin siya sa inyo. Kaya tanong before I pray, saang area ng buhay mo ngayon nararamdaman, Lord, ubos na. Lunes pa lang, wala na. O Lord, August pa lang, wala na akong PC hanggang Disyembre. Tinignan niyo ba yung puso niyo honestly? Ano yung mga bagay na dapat kong sundin ng Diyos? Saan niya ako inuutusan gawin to at ako'y susunod sa Kanya. Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin yung sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Tayo manalangin, Panginoon, alam namin ang salita mo ay nandyan upang kami i-guide sa tamang pamamaraan. Lord, in fact, kung sumunod lamang yung karamihan, Lord, ng mga iniimbestigahan ngayon, Lord, dito sa mga gusot sa bansa namin. Kung sumunod lang sa salita mo, wala sanang nagiging problema, Lord, ng bansa namin na katulad na itong kinakaharap namin, ng mga korupsyon. Lord, salamat dahil alam namin kami, tinuturuan mo kami sumunod sa iyo sa maliliit na bagay upang pagka kami na-tempt sa malaking bagay, kaya na namin labanan. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nagiging guide namin sa pang-araw-araw. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.